Magandang araw sa lahat at ngayon ay tatalakayin natin ang bagong paksa sa mabisang komunikasyon. At bago ang lahat, tayo ay mag-shoutout kina Mika Mitch Cardinal, shoutout sa iyo. Shoutout kay Magic Sarafga 123 mula sa BEAQT. Shoutout mula sa STEM 7 kay Trisha. Shoutout sa iyo, I Love Negas. Shoutout kay Terdy. Shoutout sa iyo, Vincent. Shoutout from Las Vegas kay John. Sana all nasa Las Vegas. Kay Ambrosio. Shoutout sa iyo from STEM 2. Shoutout sa iyo, Jeric and Gerald Connection. Shoutout sa iyo, Albert Pansoy Bisaya. Shoutout from Ashtree. Okay, shoutout din from STEM 1. Let's go Jaguar. Huha. Shoutout din kay Prince Lawrence mula sa STEM 1, 5B5 daw sa Ashby. Then shoutout din kay Justly mula sa BEB. At kay shoutout din sa iyo. Kay James, shoutout sa iyo mula sa Ash2 from STEMB, Cryon 2712. Shoutout Ash3 Cutie Pie, shoutout sa iyo. Sir, pa-shoutout from STEM 1, kami ni Barbadillo Pogi 123. Sir, pa-shoutout from STEM 7. Shoutout Mayor Audrey Manonog from BEB, via Kakapranka, Princess Lantaco et al. At shoutout din sa iyo kay Iver, salamat daw sa 50 pesos sa first day of class. Shoutout din kay Winnie from Ash1 and kay Rizel. So, ang paksa natin ngayong araw na ito ay ukol sa may layuning komunikasyon o purposeful communication. Ibig sabihin, mayroong dahilan kung bakit ka nakikipag-usap sa isang tao. Ang may layuning komunikasyon ay tumutukoy sa sinadya at estratehikong paggamit ng wika, kilos at ekspresyon. Ibang-iba ang may layuning komunikasyon kaysa sa biglaang pahayag o kumbaga biglaang pakikipag-usap sa isang tao sapagkat planado ang isang may layuning komunikasyon. Tandaan natin na tatlong elemento para maging mabisa ang komunikasyon. Una, kailangan ang tagapakinig, alam mo kung sino ang iyong kausap. Pangalawa, alam mo kung ano ang layunin ng inyong pag-uusap. At pangatlo, alam mo ang konteksto ng inyong, ano yung sitwasyon, ano yung tagpuan, no, na pinangyarihan ng usapan. Mga epektibong komunikasyon ay nangangailangan ng sumusunod. Una, wika. Pangalawa, tono. Pangatlo, struktura. Pag sinabi nating wika, ito yung mga tiyak na salita na nabibitawan natin. Ito yung binubuo natin, sinusulat natin ng mga pangungusap, mga sentence. At kadalasan din sa wika, dapat alam natin kung anong antas ng wika ang ating gagamitin sa ating kausap. Maaaring formal o informal. Tandaan na ang formal ay mayroong pambansa na naiintindihan ng lahat. Mayroon ding pampanitikan na malikhain sa paggamit ng mga salita. Sa informal naman, mga salitang kalye katulad ng kumbaga sa Ingles ay slang, balbal, katulad ng mga iniimbentong mga salita. Nagkakaroon ito ng kaguluhan sa ibang tao, kaya siya tinawag na informal sapagkat iilan lamang ang nakakaalam sa mga salitang yaon. Sunod sa balbal ay kolokyal, ito ay mula sa pambansang salita na kinaltasan, pinaikli. Sunod naman ang lalawiganin, mga dialect. Ito ay napunta sa informal sapagkat ang mga dialect ng ibang mga tribo ay ilan lamang ang nakakaintindi. At panghuli ay ang balarila, sapagkat magiging malinaw, magiging epektibo ang komunikasyon kung mahusay tayong tumingin, gumamit ng balarila o sa Ingles tinatawag itong grammar. Pangalawa ay tono. Dapat sikapin nating alamin kung ano ang angkop na gagamiting tono sa isang pahayag. At pangatlo ay struktura. Ano nga bang format ang inyong susundin? Ikaw ba ay magsasabi ng kahulugan ng isang paksa, pagkatapos ibibigay mo ang mga ebidensya bilang patunay sa iyong sinasabi, at pangatlo ay magbibigay ka ng konklusyon, rekomendasyon sa iyong mga pahayag. Kumbaga sa Ingles, tinatawag natin tong language, tone, and structure.
Sunod ay punta tayo sa verbal at hindi verbal na komunikasyon. Tandaan na ang verbal na komunikasyon ay gumagamit ng mga salita sa pagpapahayag ng ating damdamin, sa pagpapahayag ng ating opinyon. Sa kabilang dako naman, pag sinabi nating hindi verbal na komunikasyon, ito ay hindi na gumagamit ng lingwahe. Bagkos, gumagamit na lamang ito ng facial expression, gumagamit na lamang ito ng gestures sa pagbibigay ng isang ideya. So, narito ang mga halimbawa ng non-verbal communication o hindi verbal na komunikasyon. Oculesics, pictics, haptics, objectics, proxemics, colorics, kinesics, silence, chronemics, iconics, at olfactorics. So ito ang ilang mga non-verbal communication. Sa makatuwid, marami pang mga ibang hindi nabanggit dito. Una, pag sinabi nating oculesics, yung mata ng isang tao ay posibleng magbigay na ng mensahe. Kahit na tinitingnan mo ang mata ng iyong kausap, maaaring mong masabi na siya ay nagsisungaling, maaaring masabi na siya ay malungkot, siya ay galit sa pamamagitan ng kanyang mata. Pangalawa ay pictics, ang ekspresyon ng ating mga mukha. Dito makikita natin kung galit, o malungkot, o masaya ang isang tao. Pangatlo naman ay ang haptics. Ang bawat haplos o sense of touch ay may kahulugan. Ang paghawak ng kaibigan mo sa iyo, ang paghawak ng pamilya sa iyo ay may dalang kahulugan. Pang-apat ay objectics. Lahat ng bagay na binibigay sa iyo or pwede nating bigyan ng kahulugan. Binigyan ka ng bulaklak, maaaring may gusto ang isang tao sa iyo. O maaaring humihingi ng tawad ang isang tao sa iyo. Pag binigyan ka ng iba't ibang bagay katulad ng tsokolate, maaaring pwede rin nating maugnay sa pag-ibig. Panglima naman ay proxemics. Ito ay nauukol sa distansya. Pag sinabi nating distansya, kung malayo kayo sa isa't isa, posibleng walang relasyon. Kung malapit kayo sa distansya na nag-uusap, iisipin ng mga tao na magkaibigan kayo. So yan ay proxemics. Sunod ay colorics. Bawat kulay na nakikita natin sa ating kapaligiran ay maring magdala ng kahulugan. Kulay berde para sa kalikasan, kulay pula para sa giyera o kaguluhan, kulay asul para sa kapayapaan, or pwede natin siyang makugnay sa dagat. So maring magkaroon siya ng kahulugan. Pangpito ay kinesics. Pag sinabi natin kinesics, yung bawat galaw ng ating katawan, yung paghawak natin sa ating tiyan, yung paghawak natin or pagwasiwas natin sa ating buhok ay maaaring magdala ng kahulugan. Yan ay kinesics. Yung pagyuko natin, pagmamano natin, yan ay kinesics. Pangwalo ay silence, katahimikan. Maaaring maiingay kayo ngayon, kinabukasan hindi na kayo nag-uusap, maaring nag-away kayong dalawa. So silence, katahimikan, ay maaring magbigay ng kahulugan. Chronemics, oras. Ang oras ay maaring magbigay ng kahulugan, depende na lamang sa iniisip ng isang tao. Halimbawa, iisipin ng guro na ikaw ay na-late o nahuli sa pagpasok, iisipin ng guro, wala kang disiplina. Or pwedeng iisipin ng guro, ikaw ay may nangyaring masama sa iyo papunta sa paaralan. That is chronemics. Pang-sampu ay conics, yung mga simbolo ay mayroong dalang kahulugan. Yung mga nakikita nating karatula sa daan, mga signage, bawal mag-U-turn. Halimbawa, bawal magpitas ng bulaklak, bawal magsigarilyo, mayroon yang mga simbolo. And panghuli ay olfactorics. Ang sense of smell natin, yung pang-amoy natin, yung baho ay mayroong dalang kahulugan yan. Bakit nagpapabango ang isang lalaki? Bakit mabaho ang isang kanal? Siguro iisipin natin ay walang disiplina ang mga namumuno sa lugar na yun. So ito ay mga ilang halimbawa lamang ng mga non-verbal o hindi verbal na komunikasyon. So maaari nating i-connecta ang verbal and non-verbal sa isang epektibong komunikasyon, maaari natin itong magamit. So bakit nga ba mahalagang malaman ang mga hindi verbal na komunikasyon? Una, pampalinaw. Ikaw ay nagsasalita na may kaangkop na aksyon sa sinasabi mo, pampalinaw. Ito ay suporta sa iyong sinasabi. Kung ikaw ay galit at sinasabi mo yung wika mo ng pagalit, iyon, suporta. Pangatlo, kaalaman, dagdag kaalaman sa inyo. Pang-apat, paglapat or kailangan parang siyang
ma-apply ninyo, magkaroon ng application na pwede palang gamitin ng magkasabay ang verbal at non-verbal para maging mas mabisa ang ating komunikasyon, lalo na sa may layuning komunikasyon. At panghuli, ma-apply natin yung ating kaalaman sa personal natin na komunikasyon sa sarili natin. Ma-apply natin ito sa interpersonal na komunikasyon. At huwag babalikan din natin ang tatlong elemento kasi ma-apply natin ito sa taong tagapakinig, sa audience natin, sa madla, sa layunin natin na maipahiwatig, mapadala ng maayos, ng malinaw, at panghuli ay sa konteksto. At sino ang kausap o sinusulatan? Bakit ako nakikipagkomunikasyon? Anong sitwasyon ang kinalalagyan ko? So, babalik at babalik pa rin tayo sa tatlong elemento. Halimbawa, magandang hapon, ma'am. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sumusulat po ako upang linawin ang ilang detalye tungkol sa takdang sanaysay na tinalakay sa klase kaninang umaga. Nais ko pong itanong kung maaari kaming gumamit ng personal na karanasan upang suportahan ang aming mga argumento o kung kinakailangan bang gumamit lamang ng mga akademikong sanggunian. Gusto ko rin pong kumpirmahin kung may itinakdang bilang ng salita at kung kailangan bang sundin ang tiyak na format gaya ng APA o MLA. Maraming salamat po sa iyong patnubay. Inaasahan ko po ang inyong tugon. Unang tanong, ano ang tonong ginamit sa mensahe? Ito ay formal. Pangalawa, ang wika ba ay formal o informal? Bakit ang antas na ginamit? Formal. Sapagkat ang kanyang mga ginagamit na salita ay mga pambansa, no? Naiintindihan ng lahat. Number 3, ano ang layunin ng komunikasyon? Ang layunin ng komunikasyon ay magbigay ng detalye. Or hindi, parang nagtatanong siya. Yun yung kanyang layunin, nagtatanong siya. No? Kasi nagtanong siya dito, gusto ko rin pong kumpirmahin kung may itinakdang bilang. Mayroon din ditong pagtatanong, no? O hinggil doon sa kanyang gagawing research. So, ibig sabihin ito ay nagtatanong siya, no? Yung layunin niya ay nagtatanong. At pang-apat, malinaw ba ang istruktura ng mensahe? Oo, malinaw. Nagsimula siya ang kanyang structure, nagsimula siya sa pagbate. Sunod, nagbigay siya ng kanyang nais na malaman. At panghuli ay nagbigay siya ng kanyang pasasalamat. So, yan ang kanyang format. Maraming salamat at sana'y marami kayong nakuha sa araw na ito.